Inaasahang haharap bukas sa NBI ang 4 na abogadong sangkot umano sa planong character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang isa sa kanila na pag-alaman ding abogado ni dating Congressman Zaldico. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Huwebes noong nakaraang linggo, August 6, nang magsumite ng supplemental affidavit sa NBI-NCR ang kampo ng talent manager na kasama sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Idinawit ng talent manager ang 4 na abogado na kasama niya noong nakipagpulong sila kay former Congressman Jacinto Jing Paras. Ang mga abogado umano ang tagagawa ng script kasama na ang affidavit na ipapasa nila. Ayon sa isang reliable source ng PRTV News, ang isa sa mga abogadong kausap ni alias Ken ay si Attorney Roy Alberto Rondain, isang batikan na abogado na legal counsel din ni former Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng talent manager na nakaharap niya si Attorney Orlando Menjola na kasama rin sa hanay ng mga abogado ng law firm ni Attorney Rondain. Sa isang post rin online ng political analyst na si Jess Falsis, ibinunyag niya ang CCTV footage noong araw na nakipagkita ang talent manager kay former Congressman Paras. Napadala na ng NBI ang 4 na abogado ng subpoena at bukas ay inaasahan na harap sila sa NBI. It will determine the liability or the answerability sa patas at sa code of professional responsibility yan nasa lawyer. Susuriin rin daw nila ang mga abogadong humarap sa talent manager, lalo pat kabilang sa iisang law firm ang tumatayong legal counsel ni Kong Leviste at ang mga abogadong nakausap ni alias Ken. Hindi naman natin yung connection but we have to stop this kung ano talaga yung connection as to know ano yung responsibilities na isa't isa. Ikinagulat naman ng kampo ni Paras ang paglabas ng CCTV sa media. Sa online post ng legal counsel nito na si Attorney Mark Tolentino, question niya ang NBI kung bakit hindi mo na ito ipinakita sa kanila kahit na dumating sila kahapon sa tanggapan ng ahensya. Sagot ng NBI dyan, categorically, I will say we did not release any video. Hindi sa amin yun. So actually, right now, we will ask coordination with the person na nakapag-release niyan. Baka probably they can provide us the copy so we can compare it with the CCTV na meron kami. Aalamin pa ng NBI kung pareho ba ang mga CCTV footage na hawak nila pati na ang naikalat sa social media. Kung totoo mano ang mga kuha ng CCTV, patunay daw ito na may matibay na ebidensya na may transaksyon na naganap. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.